Kumusta ang buhay ng isang pagiging owner-operator at kung profitable pa rin ba maging isang owner-operator? Full profit and expense report para sa aking sarili lang ito, no, mga kapatid. At the period of May 1, all in all, in 5 months, May to September, kung makikita nyo dyan, isang magandang hapon sa inyo mga kapatid, mga brad, narito ako ngayon para tuparin yung promise ko doon sa last upload ko na nabanggit ko na sasagutin ko yung mga inquiries, no, yung mga tawag, text, PM sa akin ng mga kapatid nating kapwa truck driver dito sa Canada. May mga question kasi sa akin na nagtatanong sila kung kumusta ang buhay ng isang pagiging owner-operator at kung profitable pa rin ba maging isang owner-operator, lalong-lalo na sa panahon ngayon. So marahil yung mga kapatid po natin is gusto nilang from being company driver, gusto nilang magmay-ari din ng sarili nilang truck at magkaroon ng sarili nilang business as a truck owner-operator dito sa Canada. Kaya may mga questions sila sa akin at naisip ko mas okay siguro kung gagawa ko ng isang video para nang sa ganun ay isahang sagutan na lang, hindi na yung isa-isahin ko sila para sagutin. Magiging matrabaho yon, para sa akin, para ma-explain sa uri ng trabaho na meron ako, bilang isang truck driver, napaka importante ang oras. So mas maganda na gumawa ako ng video para nang sa ganon ay masagot ko yung mga questions at then makatulong sa kanila para makapag-decide kung gugustuhin ba nila na gayahin yung pathway ko na sumugal, na kumuha ng sariling truck at maging isang owner-operator dito sa Canada. So ayan yung sagutin ko yung mga kapatid. May mga ipapakita akong data, for the past 5 months lang. Sabi ko doon sa video 6 months, nagkamali ako ng compute kasi ni-start ko siya ng April, pero nag-start ako ng first biyahe ko sa Spain is nung May 6, 2025 at yung data ko is up until September 30, so meron na akong 5 pay statement na kung saan hinimay ko yung mga data na nandun. Kinuha ko lang yung mga importanteng data na alam kong makakatulong at makakapagbigay linaw sa ating mga kapatid na kasamahan ko rito na truck driver na nagtatanong. So doon maipapakita ko yung number 1 na mga expenses, like yung fuel, and then yung truck payment. Dahil ako kumuha ako ng truck hindi through lease, so meron akong sinell out na amount para sa down payment ng truck. So it's up to them kung anong way ang gagawin nila sa pag-acquire ng kanilang truck. It's either, kasi dalawa yung sikat na sikat, actually tatlo. Yung una is yung lease to own or leasing program ng companies. Kung sa company nila is merong leasing program kung saan yung company nila huhulugan nila yung truck nila until mabayaran nila while working with them. That's one way para ma-acquire yung truck. Ginagawa ito ng mga
mga company driver na gustong maging owner operator kapag wala silang pang down payment, ano, and then medyo pangit yung kanilang credit history or credit report, kasi kailangan yan, importante para ma-approve kayo ng loan nyo para sa truck, ano, and then walang down payment. So yung lease program, or ayaw lang nilang mag-shell out ng certain amount na masyadong mabagit sa kanila, so they go to this process na tawag is lease program, ano, ng isang company like Bison, Big Freight, maybe sa Turk meron din, no. So ino-offer nila yan sa mga employee nila na gustong maging owner operator. Yung pangalawa is yung may monthly payment, ano, pupunta ka sa dealership and then magpapa-approve ka ng loan sa truck mo, no, nakukuha ka, and they will require you, sa case ko, no, dalawa lang ang pinag-inquirean ko, Freightliner and then yung Volvo, they require 10% of the retail price nung truck na gusto mo. So pag in-spec out mo yon, meaning kapag umupo ka sa dealership and then ibinigay mo yung specification na gusto mo sa truck mo, it will be pricier, no? Mas pricey siya compared dun sa unit na as it is na nandun na, no? Kapag dinikta mo kung ano ang gusto mong specs ng gear ratio mo, no, yung haba ng truck mo, and then yung mga amenities, ano, sa loob ng truck, sa cab and everything, ano, kung gusto mo yung mga safety features, mag-a-add up yung mga yung total price niya, no. So nasa sayo yun, ano. So pero yun, yung pangalawa is you shell out a certain down payment which is 10%, kagaya ng sabi ko sa Volvo and Freightliner, yun ang nire-require na. Hindi ko alam sa Peterbilt at Kenworth, pero sa case ko it's 10% of the actual retail price nung in-spec out ko na truck, no? So sa case ko it's around $30,000 kasi umabot halos ng 300,000 kasama na yung extended warranty, yung headache rack, yung lagayan ko ng mga chain, yung moose bumper, no, para protection sa investment natin na truck, and ano pa ba, yung fender ng gulong ng drive tires ko, no, may cover siya half, kasama na rin yon. And then of course yung mga features dito sa loob, like itong Murphy bed, yung bed na nagiging table, kagaya ngayon nandito tayo sa loob ng truck ko, very convenient sa akin, more spacious, kaya kinuha ko to. Ano pa ba, some other safety feature, no, like yung infotainment, and then also yung tinatawag nilang dito kasi cooler, yung APU. Wala tong actually APU siya, meron siyang heater, and then for the AC it's cooler. So kasama yon, so kasama yung sa presyo, and then yung extended warranty, no. All in all, umabot siya ng almost 300k itong truck na si Alex. So expensive. Bakit kanyo? Hindi naman dahil sa ano, dahil gusto ko lang, pero dahil halos ito na yung bahay ko. Palagi ako nasa kalsada, kagaya ngayon naka-reset ako, nandito ako sa Cedar Creek, Ontario, no. Nagre-reset ako dahil bukas pa yung aking load, no, weekend ngayon. So ito na yung aking home away from home, ano. Every time na nasa kalsada ako, ito na. Kaya naisip ko na why not yung pinaka-komportable ng amenities na meron sa loob ng truck ang kunin ko. Kaya umabot ng ganung kamahal, ano. Hindi naman lavish para sa akin yun, dahil yun nga, gusto mo komportable ka sa daan, lalong lalo na kapag winter na later on, ano. So yun, hayaan nyo i-share ko yung data ng 6 months from May to September dito sa computer. Ililipat ko yung i-screenshot ko, and then ipapakita ko sa inyo. Nandun yung expenses and everything, yung fixed cost ko, no,
Yung fixed cost is i-explain ko mamaya yan. And then yung fuel consumption, sinama ko yun kasi napaka-importante, napakalaki na expenses yun sa pagiging isang owner operator, ano. Isa sa pinakamalaking expenses ng isang truck driver yan, owner operator. So nandun siya. And then yung gross, no, ibig sabihin yung wala pang kaltas ng company dun sa kanilang percentage, kasi revenue ko, so percentage yung kita ko, 74% ng total amount ng every rate ng freight ko is 74% lang sa akin. So nandun yung gross and net, and then at the end makikita doon yung net income per month, and then may total sa baba na ipapakita doon yung kung magkakano ang kinita ko doon sa 5 months, ano. And then maganda pag sinare ko sa inyo yung data, so para at least pakita ng ating mga kapatid na nagtatanong, no? And from my data, at least makatulong sa kanila para makapag-decide whether okay pa rin bang maging owner operator o hindi sa panahon ngayon. So punta tayo sa ating computer at hayaan nyo i-share ko yan sa inyo, mga kapatid. So ito, mga kapatid, ano, hayaan nyo i-share ko sa inyo ang aking screen para makita nyo. Ayan, para makita nyo yung sinasabi kong data na i-share ko, ano, mga kapatid. So ito siya. Alright, ayan. Actually hindi to report na galing sa Pain Transport, ano. Bali ako na lang ang gumawa nito, tong summary page na to, para maipakita ko sa inyo. So makikita nyo dyan, yan yung company ko, Pain Transportation, ano. And then yeah, full profit and expense report para sa aking sarili lang ito, no, mga kapatid. At the period of May 1, 2025 hanggang September 30, 2025, kung makikita nyo dyan, mga kapatid. So dito is sa bawat column is merong month. Ito yung total liters, sinama ko na rin, no, kung ilang liters ang nagamit ko nung buwan na yon. So per month ito. Yung fuel na binayaran ko ng buwan na yon, no. Yung gross income, ito yung fixed cost, nandiyan na yung licensing, admin fee, parking fee, registration, insurance ng truck, ano. And then yung truck payment ko, makikita nyo rin dyan, which is fixed din yan, monthly for 5 years. And ito na yung net income, kung makikita nyo dito sa gilid, ano. So start na natin, ano, mga kapatid. So nung month of May, ayan, sa pinakaunang-una, nakagamit ako ng total of 6,175 liters. Ang cost nun is 6,377 Canadian dollars. Yung gross income ko, bale sa lahat ng na-deliver ko ng month of May, meron siyang 15,735,000.21 Canadian dollars, ano. Ganun siya kalaki, ano. And then ima-minus ko dyan yung fixed cost, no, yung 1,375, and then yung truck payment, yung 15,000 ko, no, yan, yung 15,000 ko na kita na gross, ang lalabas na lang ng net income ko nung month of May is 2,793.66. Yan na lang yung naiwan sa bulsa ng company ko, no. Company ko pa ang sinasabi ko, mga kapatid, ano. Company lang yan. Hindi ko pa sinama dyan sa expenses ko yung pasweldo ko sa sarili ko. Bale, mga kapatid, kasi dito sa Canada, pag may sarili ka ng kumpanya, kagaya dito sa trucking,
ikaw mismo ang magpapasweldo sa sarili mo. May dalawang way para pasweldoin mong sarili mo. Payroll or yung tinatawag na dividend, no? Payroll or dividend. Sa case ko, pinili ko ang payroll muna dahil meron akong mga plans sa future. Maybe gusto ko mag-apply ng another loan. Kailangan ko ng maipakita sa kanila na consistent yung income ko through payroll, ano? And then yung reporting na manggagaling sa CRA, hinihingi yan ng mga lenders, no? Just in case in the future gusto kong kumuha ng ibang sasakyan or ng bahay at ng kung ano-ano pa property, mas maganda na naka-payroll ka kaysa sa dividend, ano? Alright, so kita nyo dyan, ano, ang naiwan nung month of May is 2,793. Nung June medyo lumakas siya, mga kapatid. Kung makita nyo, tumaas yung net income sa wallet ng company pa lang, 7,654. Medyo gumanda yung biyahe ko nung month of June, ano? Kung makita nyo, ang gross ko na dyan is 20K. Nung nag-July na, no, umabot na siya ng 24K, no, yung gross ko. And then, yung pumunta sa wallet ko after na mabayaran ko lahat is medyo malaki. 9,312 Canadian dollar, no? And then, bumaba na uli nung August, which is 7,626. And then finally nung September, 3,234. All in all, in 5 months, May to September, kung makikita nyo dyan, is 30,621, no? Nag-a-average siya, hayaan yung computing ko, no? Nag-a-average siya na monthly, no? Let's say monthly, it's 30,621 divided by 5, 6,124 Canadian dollars, no? And take note din, mga kapatid, ano, hindi ko pa diyan isinama yung mga minor na expenses ko like truck wash, ano, or pag may gusto kong bilihin, or sabi na lang natin yung truck wash. Yun lang naman ang nakikita ko pang isang expenses ko, no? Like grease para dito sa truck, ano? Yung ano pa ba? Washer fluid. So let's say meron pang additional na $100 or $200 per month. So sabihin na, alisin na natin yung butal, ano? So ngayong buwan na to, meron akong 6,000. I mean, sa 5 months na yun, may average income ang company na 6,000 Canadian dollars. Sa akin lang yan, mga kapatid, ano? Kaya isinare ko sa inyo itong data na to, no? Makikita nyo dyan yung fuel cost is napakalaki, no? Siya ang pinakamalaking expenses ng isang owner-operator, yung fuel. So I'm finding ways para mapababa ang fuel cost ko kasi money in my pocket na kagad yun, eh. Kasi kung ang gagawin ko is takbo ng takbo, no, hindi ako, kung alin na lang ang ibigay sa akin, itakbo ko na yan dahil gusto ko madagdagan yung revenue ko, pero may kaakibat yon na additional expenses kasi while you operate your business, tumataas yung income, tumataas ang expenses. Pero pag nag-cut ka ng expenses, that's money in the pocket, no? Walang additional cost, walang strain sa truck mo, walang masasayang na oras mo. Pag nag-cut ka ng expenses, money in your pocket, additional revenue per month. So ang nakikita ko dito is, of course, yung sa fuel ang number 1, no? And then brand new naman yung truck ko, so walang masyadong expenses, ano, na kinakailangan na bilihin, ano, like yung mga consumables lang, like yung washer fluid. Kadalasan naman sa truck stop na ako naglilinis ng mga windshield ko, not unless sa winter kasi kakailanganin talaga yan dahil madumi ang kalsada, basa, pupunta sa windshield din, kailangan mo ng washer fluid.
And yeah, ito yung data na gusto kong i-share sa inyo, no? 6,000 a month. Nag-start ako ng May hanggang September, kumikita ako ng 6,000 a month. Not bad, kasi parang parang ano lang din, ano, kung tutuusin, para lang din akong isang employee, no, company driver. Marami nga lang overhead dahil syempre pag company driver ka, pagdating mo sa yard, iiwanan mo na yung truck mo, wala ka nang poproblemahin. Pero ako hindi, iniisip ko yung truck palagi. Nandito man ako sa loob ng truck o nasaan man ako nagpapahinga, nagbabakasyon, nasa bahay, laman pa rin ng utak ko yung truck, kasi nga ako ang may-ari nito. Kung ano man ang pwedeng mangyari dito sa truck at hindi ako makabiyahe, walang revenue yung papasok. So yun ang kasagutan, ano. I-off ko na ito, mga kapatid, ano, itong aking screen dito. Sa inyong tatanungan, nandyan yung data, makikita nyo, pwede nyong screenshot, pabalik-balikan nyo para makatulong sa inyo makapag-decide kung profitable ba ang maging isang owner operator. 6,000 a month, nakita nyo naman dun sa data, no? Merong 2,000, may 3,000, may 9,000, iba-iba siya. So dyan papasok yung kung paano mo i-manage yung finances mo, no, as a business owner. Hindi pwedeng yung pag malaki yung kita mo is gastos ka lang ng gastos. Kailangan you save as much as you can. You save yung pera, yung revenue na kinikita mo. And dun sa sahod ko, dahil ako ang employee, ako ang employer, ang binibigay kong sahod sa sarili ko every month is $5,000 para sa aking sarili. So meaning, dun sa ipinakita ko is meron lang nare-retain na $1,000 every month do sa company ko, no? Dahil kumukuha ako ng 5,000 as a payroll. May personal reason ako kung bakit ganyan. Pwede ko namang gawing dividend na lang yan, ano. Hayaan ko yung pera doon para hindi ako mataksan ng personal tax ko every year, kasi malaki yung tax dito. Pero okay lang kasi nababawi naman yun as tax return every year, no. And then yung mga benefits doon na nakikita ko is hindi masyado malaki yung difference, kaya okay lang din, no. It doesn't matter, mautak ang CRA, alam nila kung paano nila i-balance yan, na yung kapag dividend ka or payroll ka, napakalit lang ng difference nila. Hindi natin kayang utakan ng gobyerno dahil bago nila in-structure ang taxation dito, either personal, employee, and corporation, business, ano, single proprietorship, pinag-aralan na nila yan. Hindi natin madadaya ang gobyerno, ano. Well, sa mga tax breaks, ano, bilang sa pagkakaroon ng sariling business is meron pa ring mga loopholes, ano. At unti-unti ko yung napapag-aralan, no. At may benefits doon, ano. At mas maganda pa rin talaga na meron kang sariling corporation or business para makasave ka ng tax dollar money sa kinikita mo. So yun ang gusto kong i-share lang sa inyo. At sa mga nagtatanong sa akin, na mga kapatid natin, ano, it's up to you, mga kapatid, ano, to decide for yourself kung kakayanin nyo ba ang subugal at magkaroon ng sariling truck ninyo at magkaroon ng business as a truck owner operator dito sa Canada. It will depend only to you, Brad, no. Ikaw lang ang makakapagsabi, yung sarili mo, kung paano i-manage ang business, ano, at sa company na kung saan mo ilalagay ang iyong truck. Maraming factors na kailangan i-consider, no. Hindi lang dahil kaya ni Gene, kaya ni Manibelang Pinoy, ano, kaya ni Lakay Tracker, kaya ni Kaloy Rivera, kaya nyo na din. Kailangan ng masusing pagpaplano, kagaya ng sabi ko nung sa mga unang videos ko. Hindi ako nag-decide overnight. It took me more than 2 years, kasi sa Pilipinas pa lang
nabuo na yun sa isipan ko, napagplanuhan ko na, at business owner din ako sa Pilipinas. Meron akong konting karanasan magpatakbo ng maliit na business. Nagamit ko yon hanggang dito at sinama ko yon sa aking deciding factors, no? Marami akong factors na kinonsider bago talaga nag-dive in para maging isang owner operator. Hindi ito dahil owner operator si Manibelang Pinoy, gusto ko rin maging owner operator. No. You need to plan for yourself. You need to talk to your family. This is a family decision dahil once na naging owner operator ka, tali ka, no? Kaya depende yan sa sitwasyon ng bawat individual na gustong mag-dive in para maging isang truck owner operator dito sa Canada. Hopefully mga kapatid, no, na mga nagtatanong is nakapagbigay ako ng konting impormasyon at konting inspirasyon, ano, for you to decide. Kagaya ng sabi ko, kayo ang magde-decide para dyan. Maraming salamat sa mga nagtatanong at sa aking mga subscribers. Thank you sa patuloy na panonood, pagtangkilik sa ating mga videos. Huwag po kayong magsasawa at lagi nyo pong tatandaan, mata sa kalsada, kamay sa manibela. Manibelang Pinoy, magandang araw po.